Ngayong weekend, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling natin ang atin hong bisita, resource person natin sa pagkakataong ito. Mula ho dyan sa University of the Philippines, isang profesor mula dyan sa Department of Journalism, si Professor Danny Araw. Magandang araw ho ang aming pagbati. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Professor. Yes, kontradayang umaga sa inyong lahat, Dennis at Jaira. Salamat po sa imbitasyong ito. Kami ho'y napatawag sapagkat naghain po pala kayo ng reklamo laban sa hindi pag-disclose nitong si Senator Marcoleta ng Statement of Assets, Liabilities, o Statement of Contribution and Expenditures. Any details to that, Professor, please? Tama po kayo, dalawang reklamo po yung inihain namin sa Commission on Elections at saka sa Office of the Ombudsman. Kahapon lang po ng hapon. Ang COMELEC complaint po namin has to do with potential violations of the Omnibus Election Code hinggil sa hindi tamang pag-fill out ng SOSE. Samantalang yung i-file namin po sa Ombudsman has to do with perjury naman o pagsisinungaling. Kasi nga, alam naman natin sa COMELEC, seryoso yung pag-fill out ng SOSE dahil kapag mali ito, pwede kang ma-disqualify from public office at pwede ka ring makulong of up to 6 years. Tapos yung sa Ombudsman naman, syempre yung code of conduct ng mga taga-gobyerno, lalo na yung mga elected official, dapat inoobserbahan po yan at dapat na parating totoo ang ginagawa nila at hindi sila nagsisinungaling, lalo na po sa pag-fill out ng form tulad ng SOSE. I see. Okay. Professor, sapat ho ba ang ganitong kaso? Sapagkat alam ko na marami hong mga senador ang nakasuhan na pero andyan pa rin ho sila. Ito ho ba? Sapat ho ba ito para mapatalsik ang isang senador kung sakasakali ho na ito'y ganap na mapatunayan o kaya naman ay magkaroon ng pinal na resolusyon? At ano ho ba yung iba pang mga pananagutan ng isang opisyal, lalo na halal na opisyal, sa ganitong usapin na, Professor? Kung babalikan po natin yung kasaysayan, meron na pong natanggal na gobernador dahil mali kanyang SOSE, lumalabas na lampas sa allowable expenses yung kanyang ginastos sa halalan na nanalo siya bilang gobernador. So may mga kaso na katulad niyan na natanggal sa pwesto, naparusahan, dahil sa simpleng pagkakamali o simpleng maling impormasyon dun sa na-fill out nila at isinumite sa COMELEC. So kung meron na bang senador, partikular na senador na natanggal dahil sa SOSE, sa pagkakaalam ko parang wala pa, at least in recent history. Pwede i-fact check siguro ako kung may nangyari na a long time ago. Pero kung president cases ang pinag-uusapan, meron nang nangyari na talagang naparusahan dahil sa SOSE po. Okay. Professor, ang iba ko pang katanungan maya-maya, pero bibigyan ko muna ng pagkakataon ng akin ng katandem, si Bombo Jaira, para sa ilang punto pa, Professor. Okay, Professor, maliban po kay Senator Marcoleta, may iba pa po ba kayong napuna na hindi nagdeklara ng angkop sa kanilang Statement of Contributions and Expenditure? Magandang tanong po yan. Yung iba, hindi pa kumpleto yung aming pag-aaral, pero so far may mga nasilip na kami. Tatandaan po na ang kontradaya, hindi lang naman sumisilip yan sa SOSE. Isa sa mga pangunahing tinututukan din namin yung party list system. At kahit dun sa aming paghahanda ng dataset on the party list elections for this year, may napansin kami na dapat talagang kailangan talagang ireklamo sana. Ito yung magpapaliwanag kung bakit may isang party list group kami na sinampahan ng disqualification case. May mga susunod pa sana, kaya lang ang gusto ko lang sabihin sa iyo, Jaira, Dennis, at sa iba pang mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio, alam po ninyo ang realidad ng buhay talagang napakamahal
mag-file ng kaso, lalo na sa COMELEC. Alam po ba ninyo ang filing fee? Isang kaso lang ipa-file mo, 10,000 na po kagad yon. So try to imagine kung napag-isipan naming 10 kaso yung ipa-file, 100,000 na po yan. Ilan po ba yung party list na na-flag namin? More than 80 po yan sa aking pagkakaalala. Kaya talagang challenging po. Much as we would want to do that, the judicial system, the system in COMELEC and the judicial system in general definitely prevents the marginalized and underrepresented, yung mga walang pera, na mag-file ng kaukulang legal remedy. And ano pa po ba yung mga reforma ang nais ninyong mabago sa issue nitong SOSE at SALN para sa mga kandidato, Professor? Una sa lahat, dapat maging transparent yung COMELEC. Alam po ba ninyo, yung SOSE, uploaded online po yan, pwede nyo pong ma-download sa COMELEC website, pero page 1 lang yung in-upload nila. Medyo nakakatawa, ano nangyari sa page 2 at saka yung appendices, kung meron man dun sa SOSE na sinumite ng more than 44,000. More than 44,000 po kasi yung mga kandidato na tumakbo ng 2025 elections. We need to make that publicly available kasi yung mga tao, lalo na yung mga residente na sa mga lugar, lalo na yung mga nanalong mga kandidato doon, baka may impormasyong pwedeng ibigay yung mga mamamayan doon at hindi wala sa posisyon yung mga mamamayan, yung mga kababayan natin kung wala sa kanila yung impormasyon. Bukod sa transparency, syempre sa usapin ng legislative intervention, maraming mga batas na dapat na ipasa, pero yung particular na dapat na tutukan, yung anti-political dynasty law, dekada 80 pa po yan, anong taon na ngayon, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at nagiging advokasya na ng maraming henerasyon ng mga tao. So, yon anti-political dynasty law dapat ipasa. Yung reform sa party list system po natin dapat ipatupad rin kasi naging palaruan na talaga yung party list election ng mga mayaman at makapangyarihan. So, yung pagbabago rin sa automated election, from automated dapat gawing hybrid, isang magandang intervention din po sana yan para po masigurado natin na yung high-tech na pandaraya at saka yung foreign intervention that has been attendant to our election system from Smartmatic to Miro, matutugunan na. Kasi kung hybrid election, di naman kailangan ng mga automated counting machine na siyang pinagkakakitaan ng mga kumpanyang katulad ng Smartmatic at Miro. Okay, huling punto na lamang po, Professor, bilang nangunguna dyan po sa kontradaya. Do you think applicable din ho sa barangay level yung pagsusumiti ng statement of contributions and expenditure? Meron kasing tumatakbong kapitan, natalo na, pero kumita pa. So ano po sasabi niyo rito? Yeah, dapat lahat. In fact, dapat nga pati SK isama rin hindi lang barangay. So, kasi nga alam po ninyo, may mga lessons naman na pwede tayong makuha sa mga halalan. Halimbawa, yung barangay SK election, sa pagkakaalam ko, merong anti-dynasty provision yan. Bakit hindi i-apply din sa election, sa pangkalahatan? So, kung ano man yung practices, best practices na pwedeng gawin, isagawa natin. Pero Dennis at Jaira, linawin ko lang yung kahalagahan ng sinampa naming reklamo kay Marcoleta. Yung sa usapin ng SOSE, dapat naman talaga ipapatupad yan. Kaya lang, pag ito-tolerate mo yung sinabing zero campaign contributions dahil ayaw daw magpakilala ng mga donor ni Marcoleta, napilitan daw siyang gawin yon. Alam mo, pagka sinabi ng COMELEC, halimbawa lang na okay lang yon, wala siyang kasalanan, sa mga susunod na halalan, lalo na sa 2028, ang gagawin pala ng mga kandidato, lahat ng kandidato, baka zero na yung ilalagay nilang campaign contributors kasi on the premise na ayaw magpakilala ng mga donor nila. So, mahalaga itong kasong ito. With that, maraming salamat po, Professor, at siguro kung magkakaroon ng pag-usad itong kaso ho na ito, ay muli ho kami makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga karagdagang update. Thank you so much, Professor. Yeah. Maraming salamat. Kontradayang pagbati po sa inyong lahat.
Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang lead convener ng Kontradaya, si Professor Danilo Araw at Professor Husha ng Department of Journalism dyan sa University of the Philippines, Diliman. Atin hong nakausap dito sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.